Hello, 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 hello. Good evening everyone. Manang Leads again for another video. Kumusta? Ayan. So, thank you so much once again sa mga nanonood sa mga videos ko at saka sa mga patuloy na, basta sa mga patuloy na sumusubaybay sa akin. Okay, so sa video na to gusto kong pag-usapan natin yung paano ba magsulat ng marital history. Yun. Ano ba yung marital history? Paano ba yun gawin? Ayan. Hindi ko alam kung paano naman sa ibang lawyer, pero ang sinabi sa akin ng lawyer ko noon nung nag-process ako ng annulment, ganito yun. Doon mo isusulat yung parang yung history nyo, yung tawag nito love story, kumbaga in short, yung love story ninyo, kung paano kayo nagkakilala, saan, kailan, ayun, saan, kailan, at paano kayo nagkakilala ng ex nyo or yung asawa nyo, kasi nga syempre hindi pa kayo annulled. Oh, yun. So, ano nga ba yung marital history? Ito yun. Yung ikukwento mo lahat ng pangyayari mula noong nagkakilala kayo, paano kayo nagkakilala, saan kayo nagkakilala, paano kayo nagligawan, yung mga ganon. Tapos, ano pa ba? Yun, basta yun ang pinaka-context nun, yung marital history. Inuulit ko, paano, saan kayo nagkakilala at kailan kayo nagkakilala, ganon. Kailan nag-umpisa na manligaw si lalaki kay babae, ganon. Kailan nagpakasal, kailan nanganak, yun. Tapos, kailan nag-umpisa yung ayaw mo sa kanya. Halimbawa, ikaw ang magpa-file. Sasabihin mo kung kailan nag-umpisa yung mga bagay na ayaw mo sa kanya. Yun. So, yun ang content ng marital history. Tapos, ikukwento mo rin doon yung mga ikukwento mo rin doon yung mga kung sino-sino yung mga friends ninyo o friends mo, friends niya, tapos naging friends na kayo, parang naging common friends na ninyo, yung mga ganon. Tapos, ano pa ba? Pagkatapos noon, di na ikwento mo na. Di sabihin na natin, siguro may 1 year, 2 years, 3 years na mag-asawa na kayo. Ano yung mga kailan nag-umpisa, yung sabi ko kanina, kailan nag-umpisa yung mga ayaw mo sa kanya. Tapos, next dyan, ano yung mga ayaw mo sa kanya na nalaman mo lang noong mag-asawa na kayo, na hindi mo alam noong mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo. Yun. So, i-recall nyo lahat ng mga yun. Kasi yun ang hahanapin sa inyo sa marital history. Kung kailan lumabas yung mga ayaw nyo sa kanya, ano-ano ang mga yun. Yun ang pipigain sa inyo eh. Yun. Kaya kapag lumabas na, kaya karamihan na ground for annulment naman is psychological incapacity, di ba? So, yung mga isusulat ninyo sa marital history ninyo, yun din ang dapat lumabas sa evaluation ni psychologist. O, di papasok na dyan si psychologist kasi parang dapat yan magkatugma. So, bahala na rin si psychologist kung paano niya gagawin yung report niya. Pero, yung isusulat ninyo sa marital history ninyo, dadagdagan yan ni psychologist after or parang basta aayusin yan ni psychologist after na interviewin kanya. Or minsan pareho kayong mai-interview, pero minsan parang hindi.
Pero most of the time, nai-interview yung mag-asawa. Yun. Para yung, ang tatanungin nyo, ang sasagutin nyo kay psychologist is yung parehas din ng content ng marital history ninyo. Kaya dapat yan, parang hindi yung magkakaiba, iba-iba yung statement. Hindi yun, hindi. Tag nito, magulo pag ganun. So, kailangan consistent yung statement ninyo. Ganon. Kasi, kapag in-interview kayo ng psychologist, gagawa na rin si psychologist ng report niya, yun na yung pipirmahan niya dahil yung report ni psychologist, isa yun sa pinakamabigat na kailangan sa korte para ma-approve yung annulment ninyo. Ganon. Kaya, importante talaga yung gandahan ninyo or ayusin ninyo yung pagsusulat ng marital history ninyo kasi doon mostly ibabase yung mga tanong or question ng mga judge kapag kahiring. Kaya dapat kapag nagsusulat kayo ng marital history, kabisado nyo rin. Hindi yung parang tag nito, parang kung saan-saan mo lang pinulot yung isinusulat mo doon. Kaya ka nga nagpapawalang bisa ng kasal dahil gusto mong patunayan na hindi mo siya dapat balikan kasi nga 'di ba ang annulment dapat at least 5 years na hiwalay. Tatanungin sa iyo ng judge, bakit ko sa tingin mo bakit ko i-grant yung annulment mo? Yung mga ganun na klaseng tanong. Kasi kailangan mong i-prove na dapat i-grant yung annulment mo. Kaya sa marital history mo pa lang dapat maayos na. Detalyado na, ganon. Mula nung nagkakilala kayo, nung nagligawan kayo, hanggang sa nagkaanak kayo, mag-asawa kayo ng ilang taon, hanggang sa naghiwalay na nga kayo, at hindi na kayo magkasama sa iisang bubong. Yun. So, sana may nakuha kayong kahit simpleng tips sa kung paano sumulat ng marital history. If yes, please give me a thumbs up. And you might want to share my videos para mapanood din ng mga iba na baka naghahanap din ng kahit konting information. Okay? Thank you so much once again. Bye-bye. And mag-ingat kayo sa mga nag-o-offer ng mga annulment online na baka wala naman talagang lawyer. So kung gusto nyong kunin yung service ng lawyer na nag-ayos ng annulment ko, pwede nyo akong i-message. Isusulat ko yung WhatsApp number ko dito sa screen para makikita nyo. WhatsApp na lang kasi sa Messenger medyo nagda-down na kasi ang dami-daming gumagamit ng Messenger ko. Yung mga applicants ko pa ng OFW, dun sila. Yung mga nag-i-inquire ng bibilhin na lupa, dun sila, etc. etc. So parang gusto ko sana kapag dito sa annulment things at saka Islam divorce, sa WhatsApp na lang sana. Okay? So thank you so much once again. Bye-bye.